Hello minasan, it's Kay here, and this video is a continuation of our New Year/birthday driving. And last night nga ay sa Fukuiken kami nag-spend ng night. From Nara, nagpunta kami ng Fukuiken para mag-spend ng night. And then, pagising namin sa umaga ay nag-decide kaming mag-travel na ulit going to Kanazawa. So, mga isang oras ang biyahe natin. So, Kanazawa is the historic capital of Ishikawa Prefecture and accessible siya by Shinkansen or bullet train from Tokyo, mga 2.5 hours ang kanyang biyahe. So, doon tayo pupunta today. And ito nga, nang dumating kami dito sa Kanazawa, ay nagulat din kami dahil sobrang taas pala ng mga snow. Parang mas malakas pa yung snow nila kesa dun sa pinanggalingan namin sa Fukuiken. And yun, sad lang dahil feeling namin wala kaming malalabuyan kasi parang dahil nga January 3, halos sarado pa ang lahat ng mga shop and idagdag mo pa yung taas ng snow. Parang sobrang lakas talaga ng naging snow nung nakaraang gabi. So, ayan, dapat pupunta kami dyan sa Kenrokuen. Parang ano siya, sikat na park siya dyan sa Kanazawa. Pero hindi na kami tumuloy kasi sabi ni kamahalan baka delikado and baka mataas na din yung mga snow. So, baka daw lumubog-lubog lang ako doon, hindi niya ako mahanap. So, ayan, nag-driving na lang kami dyan sa palibot ng Kanazawa and we decided na puntahan yung sikat na Ichiba. So, Ichiba is market yon, palengke. So, ayun nga pala yung dinadaanan natin is yung Kanazawa Station or Eki. And ito na nga, nung nakita na namin yung Omicho Market ba yun? Yun, magpa-park sana kami. Pero ayan, na-stuck kami dyan sa snow. Hindi kami makapag-park ng maayos. Buti na lang, Boy Scout talaga tong si Kamahalan at may dala pala siyang pala. Hindi ko alam na may pala pala dun sa likuran ng aming car. So, ayan. So, kailangan niyang palahin para makaalis yung aming car doon at maipark namin ng maayos sa ibang place. And, ayan na yung palengke. So, ayan, sikat yung market na yan sa Kanazawa. But unfortunately, dahil January 3 pa lang, yun, sarado ang karamihan ng mga shop. Sobrang sikat siya and maraming, halos lahat yan ay mga restaurant ng mga seafood, ganon. So, dyan sana kami magla-lunch. Pero ayan nga, dahil sarado siya, naglibot-libot na lang kami. Yung iba bukas naman, kaya lang wala kaming nagustuhan. So, ayan, naglibot-libot na lang kami for the for the video. And ayan, nakita niyo yung oyster, yan, pwede mo yung kainin ng ganyan, ng fresh. So, ayan, after namin dyan ay nag-decide kami na sa iba na lang kami kakain kasi nga wala kaming mapili. Actually, and napagsabi namin, siguro wrong timing kami kasi nga nagsusnow and not a good idea na pumunta dyan during winter kasi talagang laging nag-i-snow dyan sa lugar ng Kanazawa. So, we plan na babalik kami ng ibang season like summer or something. And ito na, pinagpatuloy namin ang aming biyahe and dito na nagsimula ang aming adventure talaga. Grabe. Ayan, pupunta sana kami dyan sa may temple, sa may shrine, pero na-stuck kami dyan. Yan mismo sa lugar na yan, sa mismong place na yan, na-stuck kami for 40 minutes. Hindi kami makaalis, hindi maka-andar yung gulong namin kasi dumudulas siya. Buti na lang may tumulong sa amin na nakatira dun sa bahay mismo ng tinigilan namin and tinulungan niya talaga kami hanggang makaalis kami. Mga 40 minutes kami doon. So, hindi ko na yun binidyuhan kasi ayaw ni kamahalan kasi nakakahiya daw dun sa tumulong sa amin. So, yun. Kung sino ka man, thank you, arigato gozaimasu. Yun, Japanese kasi siya. And ito nga yung Kanazawa. Yan, sobrang ganda niya in person. Pagka nandyan ka, talagang iba yung kinang niya. Kaya lang, ay, hindi siya mabigyan ng justice ng video. Kanazawa is famous for its beautifully preserved Edo district. So, when you say Edo district, yun yung makalumang mga structure, ganyan, parang yung Edo period pa yung mga structure niya and yung mga building niya. So,
Yun, and syempre yung mga Japanese arts and crafts and yung golden leaf na pinangde-design nila sa mga temple, sa mga cosmetics, diyan yan pinoproduce sa Kanazawa. So, kaya kilala din siya sa tawag na Little Kyoto or Kyoto of the North kasi yan, ganyan siya. Sobrang ganda, 'di ba? Ang ganda-ganda niyang tingnan and ako talaga sobrang fan na fan ako ng mga ganyang mga lumang building, lumang structure kasi parang pag iniisip ko na ang dami ng dumaan na kwento dun sa lugar na yun, sobrang na-amaze talaga ako. Kaya madalas akong dalhin ni kamahalan sa mga ganyang lugar. Nakaserve nila ng old building sa Edo Grade. So, kaya lang the weather is not good. Kahapon pa. Kahapon na pa nag-i-snow. So, kahapon pa snow na snow. Antique lang snow. And ayan po nga palang mga dinadaanan natin ay usually mga shops, kaya lang, or shops and restaurant dahil nga January 3, sarado pa karamihan sa kanila and halos lahat sa kanila sarado. So ayun, sad to say, wala tayong maipakita sa inyo. Wala kaming makainan sa part na yon. So nagpunta kami dito sa Cross Gate, Kanazawa. So dito, ayan, bukas lahat ng restaurant. Para siyang mall, actually, ganun. Actually, mall nga yata siya, pero parang karamihan sa kanya ay mga restaurants. So, yan, naghahanap kami ng makakainan dyan. Dyan kami maglo-lunch. And, ayan, babalik na lang siguro kami sa Kanazawa sa ibang season like, ah, hindi winter kasi mahirap maglaboy ng winter dyan kasi hindi mo siya ma-enjoy dahil sobrang laging malakas ang snow dyan. So, ayan, dito kami nakapag-decide na kumain. And ayun, sobrang nag-enjoy kami sa restaurant na yan. Ang sasarap ng food nila. Tingnan mo, tingnan nyo naman, ang dami naming kakainin dyan. So, ayan, cheers muna for today's video. Ayan. And sikat nga pala ang Kanazawa dyan sa Odeng. Ayan. So, ayan yung Odeng nila. And nakakatuwa kasi may mga seafood and may taco, may favorite. Ayan. So, yan ang aming unang dumating sa aming order. And of course, dahil nasa Kanazawa nga tayo, hindi pwedeng mawala ang mga seafood. Ayan, nag-order tayo ng crab. Sobrang sarap niyan. Ayan. Busy si kamahalan dyan ng paghahalo. Crab siya and then nilagyan nila ng parang, tawag dito, yung egg yolk. Then yan, imimix-mix mo siya dyan. Sobrang sarap, grabe. And syempre, super fresh na sashimi. Yan, sobrang sikat ang Kanazawa sa mga seafood. So, syempre, hindi natin palalagpasin yan. Yummers, itadakimasu! And yes, after naming mag-lunch ay dumiretso na kami dito sa aming hotel para mag-take nap. Ayan, so dito na kami magpapalipas ng gabi sa Kanazawa. And ayan ang aming hotel. So nag-sleep kami niyan, parang dumating kami diyan sa hotel ay mga 6 na yata, gano'n. 4 or 6 basta gano'n. And then nakatulog kami and then nanood lang kami ng TV and pagdating nga ng 10 o'clock ng gabi ay sumumpong ang mga katakawan, ayan. Sabi ni kamahalan gusto daw niyang kumain ng ramen. So ayan, naglakad-lakad kami kahit sobrang lamig and madulas talaga, ang dulas ng snow. Yan, muntik-muntikan na akong madulas-dulas diyan. Buti na lang may dala akong payong at yung payong ginawa kong tungkod. Yun, so parang nakatulong siya kahit paano para hindi ka madulas. And ayan, naghahanap talaga kami diyan ng aming makakainan and dito kami nagpunta sa Kanazawa Eki or station, yan. Sobrang daming restaurant dito. Ayan, yung loob na 'to ng Kanazawa Station. So, ang daming restaurant. Kaya nga lang, dahil nga late na 'yan, ay yung iba parang papasara na. Sabi ko, bilisan na namin maghanap. And ayan din, diyan din tumitigil yung pinaka Shinkansen or bullet train from Tokyo. So, ang daming tao during that time kasi dahil nga New Year, madaming nagbabakasyon, umuuwi sa mga
province, sa pamilya, gano'n. So, ang daming tao during that time. And ayan, bago nga kami kumain, sabi ni kamahalan ay puntahan namin yung famous structure diyan sa Kanazawa Station. So, ayan yung kulay red na yan is wooden craft siya. Sobrang gawa siya sa wood. Ang ganda, sobrang laki niya. And dahil nga sikat ang Kanazawa sa mga wood, sa arts and crafts. So, ayan, sobrang art na art talaga siya. Sobrang ganda. Ang laki niyan sa personal. Sobrang pinaka-landmark siya ng Kanazawa. So, pag nakita nyo sa TV or any quizzes na kung anong lugar to, pag nakita nyo yung structure na yan, Kanazawa Station. So, yan. And that's it for now for our Kanazawa trip. So, babalik na lang tayo dyan by spring or by summer para mas madami tayong mapuntahan and makita kasi yun nga wrong timing ang ating pagpunta. So yun lang. Thank you for watching. And please watch sa ating next vlog is Nagoya. And after that ay uuwi na tayo sa Tokyo para doon na tayo mag-celebrate ng aking birthday. Thank you for watching. Mata ne!